Isang magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw po na ito ay ika-2 taon na po ng ating pag-aaral ng Korean. Kamusta po ang ating pag-aaral? Medyo mabagal po ang ating progress, pero ang kagandahan po dito ay hindi tayo sumusuko. Ngayong araw naman po na ito, ang pag-aaralan natin ay ang nabanggit nating grammar last lesson. Ito ay ang verb plus aya, oya, heyo, dweyo. Hindi na po natin patatagalin, kaya ano po ba itong aya, oya, heyo, dweyo? Ito ay ginagamit upang ipahiwatig na may obligasyon na gawin ang isang bagay. Pwede po natin itong i-translate sa English na I have to, or you have to, I must, you must, and I should, you should, or we should. Pwede naman po natin itong i-translate sa Tagalog na kailangan o dapat. Paano naman po ito i-conjugate? Simple lang po. Kapag ang verb stem ay nagtatapos sa vowel na a or u, aya po ang ating ikakabit. Pagkatapos, mamimili lang po tayo sa dalawa kung alin ang ating gagamitin, kung heyo or dweyo. Wala pong problema kung alin po sa dalawa ang gamitin natin, kasi parehas lang naman po siya ng meaning. Tandaan lang po natin na medyo popular sa speaking ang dweyo. And then, kapag naman po ang verb stem ay nagtatapos sa AOV or all other vowels, oya naman po ang ating ikakabit. And then, attach po natin ang heyo or dweyo. Tingnan po natin ang mga halimbawa. 집에 가야 돼요. Kailangan ko nang umuwi. 누구한테 줘야 돼요? Kanino ko dapat ibigay ito? 극장에서는 휴대전화를 꺼야 해요. Kailangan mong patayin ang iyong cellphone sa sinehan. 제 말에 동의해야 해요. Kailangan mong sumang-ayon sa sinasabi ko. 먹어야 해서 늦게 왔어요. Late akong dumating kasi kailangan kong kumain. Ayun, mabilis lang po. Patuloy po tayong gagawa ng mga short video tulad nito. Ang goal po natin ay mapasadahan lahat ng mga common grammar sa Korean. Ito po ay para mapatibay ang ating pundasyon sa pag-aaral ng Korean. Hanggang dito na lang po at magkita po ulit tayo sa susunod nating video. God bless po sa ating lahat.